Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Ako po si Jupe. Hindi totoong pangalan. May ibabahagi lamang po sana akong kwento. Sana'y mapansin nyo at maging parte ng napakagandang channel na ito. May mga taong nag-iisa na lamang sa buhay. Lalo na yung mga matatanda na. Namatay ng asawa, iniwan ng anak dahil nakapag-asawa na. Malungkot na nakakapangulila, nakakabagot at walang ginagawang iba kung hindi ang pagkaabalahan, ang buhay na pangsarili. Tahimik, walang kausap, at kung may kausap man, minsan lang. Pero may ilan sa kanila na iniwan dahil sa malalim na dahilan. Isang rason na nakakamangha, pero nakakatakot kung tutuusin. Para maging malinaw po ang pinupukol kong punto, ito na ang kwentong ibabahagi ko. Unang mga taon ng dekada 90, sa lugar namin, sa Bislig, Mindanao. Nang mga panahong ito, kalilipat lang namin ng Bislig. Taga Surigao talaga kami. Pero nang tamaan ng bagyo ang lugar, napinsala hindi lamang ang bahay namin, kundi pati na rin ang kabuhayan. Binalot ng depresyon ng tatay ko. Kamuntikan pa itong hiwalayan ng bait. Mabuti na lamang at naagapan. Sinamahan na rin ng suporta at pagpupursige namin noon na gumaling si Tatay Anton. Hindi niya totoong pangalan. Hindi bagyo ang dahilan talaga kung bakit kami napalipat noon. Kumbaga, dinahilan lamang namin ito. Si Tatay Anton kasi noon sa tuwing nakikita ang pinsala at naluging taniman, umiiyak ito. Kung hindi naman kaya, nagwawala. Payo ng doktor ay ilayo daw sa lugar. Yung tipong hindi masisilayan ang pinaghirapang kabuhayan at napundar. Yun lamang umano ang paraan para madaling gumaling si tatay. Kaya ayon, lumipat kami. Ibinenta yung lupain. Bumili ng bagong lupain sa Bislig. Dito itinayo yung bahay namin. Nasa bukid din ito banda. Hindi ko alam sa nanay ko. Dapat hindi doon. Kasi nga, bagyuhin din yung lugar. Dapat sa may bandang Davao kami. Kasi yun naman talagang napag-usapan namin noon kasama ng kapatid kong babae na mas matanda sa akin ng 2 taon. Bihira ang mga nakatira sa lugar. Magkakalayo ang bahay. Ang pinakamalapit lamang ay ang bahay noon ng isang matandang babae. Mga 30 di pa lang atang layo noon. Balikan na ito magkakadikit ang mga lupain namin noon. Dito kami nagsimula ng bagong buhay. Pagtatanim din gaya ng nakagawian. Ito kasi ang hilig ng tatay. Pero hindi small time na taniman kung hindi malawakan talaga. Iba't ibang gulay. Talong, sitaw, ampalaya at marami pang iba. Bukod pa dyan ay may mga hayupan din nun. May pinagawang malaking kulungan ng baboy. Kasabay na po yun ang pagtayo ng bahay. Pagsalta namin ay wala nang aantayin pa. May hanap buhay na kaagad nun. Bakasyon noon kaya nakakatulong kami ng ate ko. Nagiging madali ang trabaho. Habang tumatagal, napapansin kong itong kapitbahay naming matanda na lagi na lamang nakasilip sa bintana sa tuwing hapon. Yun bang parang may inaantay? Nakakaawa tingnan. Minsan pa'y nagpupunas ito ng mga mata. Dahil nga sa mausisa ako noon na parang isang babae, pasimple-simple ako ng daan. Mabait itong matandang ito. Palapansin, kinakawayan ako kuminsan. Lalo na kapag nagpapastol ako noon ng baka namin na ginagamit sa pag-aararo. Kuminsan pa nga'y inaabutan ako ng makakain. Nakilala ko siya. Pero itago na lamang natin ito sa pangalang
Aling Berta. Nakakatuwa siya, as in, malakas magbiro, tapos minsan nang-aasar pa. Yung pang-aasar na hindi mo mamamalayan na mamaya-maya lang iinit na yung ulo mo. Malalim kasi magsalita, patalinghaga na may punto. Kaya ko sinasabi na mamaya pa mamamalayan na pang-aasar ito kawanang parang patole. Iniisip ko muna maigi bago pa maintindihan. Hanggang sa katagalan noon ay naging kaibigan ito ng mga magulang namin. Lalo na si Nanay Tikay. May isa pagkamarites kasi itong si Nanay at kumakati talagang bibig kapag walang kausap. Isang hapon, habang galing ako sa bayan noon, tinawag ako ni Aling Berta. Tawag na para bang pinapadali ako noon. Nang lumapit ako sa kanya, sinabi nitong wag daw ako magpapahapon sa pag-uwi. Nagtanong naman ako sa kanya kung bakit. Dagdag ko pa'y bumili lang ako ng mga pataba noon. Sa naaalala ko 5 kilong pataba ang dala ko. Saan ka ba dumadaan? Doon ba sa may maliit na tulay? Huwag kang dadaan doon ulit ah. Tsaka kung maaari huwag ka nalang magpapahapon. Sabihan mo ang mga magulang mo. Bakit po? May nananakit ba doon? Parang nag-aalala po kayo. Iho, baguhan pa lamang kayo dito. Maraming mga tao na hindi pa kayo nakikilalang lubos. Baka pagka-interesan pa. Marami pa namang mga barumbado. Huwag mo na lang uulitin na. Huwag ka nang dadaan doon. O mas maiging huwag kang magpapahapon. O kung hindi naman kaya, sumaglit ka dito at sasamahan kita. Nagkibit balikat ako pero tumango na lamang. Kumaripas ako ng takbo sa amin. Binaliwala ko ito. Naiisip ko kasi na matanda na ito at baka may sa pagkasaltik ng ulo. Hindi ko din sinabi sa mga magulang ko. May pagkakataon na si ate naman ang nautusan. Ako dapat pero kinakailangan ako ng tatay sa uman niya. Magpupugas kasi ako ng mga binhinon habang nakasunod sa baka na inaararo naman ng lupa. Mga halos 1 kilometro ang layo ng kalsada mula sa amin sa lakaran lang. Tapos kapag nasa kalsada na, 2 biyahe. Sasakay pa doon ng habal tapos tricycle naman bago pa makarating sa tabo. Bali merkado na parang may tabo kung titingnan. Umaga yon pero natagalan si ate. At dahil abala ang mga magulang namin ay hindi nila napapansin ang oras. Hindi na rin naiisip si ate noon. Medyo nag-alala ako. Lalo na nang makita ko si Aling Berta na naroroon na naman ito sa bintana. Nakadungaw. Nakatingin sa may daanan patungo sa bayan. Naalala ko kasi ang mga sinabi niya. Dali-dali akong nagtungo sa bahay nito. Tapos sinabi ko na si ate hindi pa dumadating. Bigla na lamang nagmura ang matanda. Nagtanong yon sa kung nasaan ba daw ito. Sabi ko'y nautusan ng pataba at mga rekado para sa ulam. Nakita kong pumasok sa may silid niya ito. Bali ang bahay niya bungalow. Nakaangat ng mga 2 baitang ata sa lupa ang saig nun. Kumbaga may abono, iwas sa baha. Malapad ang bahay. 3 ang silid sa loob tapos may beranda ito na parang araw-araw pinupunasan. Malinis at ang kintab pa ng saig nun. Doon siya lagi nakadungaw, sa may bintana banda ng beranda. Pagkalabas niya ng silid, napansin kong may bitbit kung kaya naman sinalubong ko siya sa may beranda. Nagulat ako sir at gawa ng napakahaba ng itak na dala niya. Parang sasayad pa ito sa lupa. Halata talaga na ang mahabang taluban, bakal na ang laman nun. Itinatali niya ito sa may bewang niya tapos mabilis na naglakad sa may daanan. Yung lugar kasi doon, Sir Seth, unang bahay ang tirahan ni Aling Berta. Tapos dito sa gilid ng tahanan niya ay may daanan pa kaliwa nun. Kumbaga kapag nakarating sa bahay ng matanda, may likuan na daan na kung saan naman ay ilang distansya lang bahay na namin. Wala nang karugtong ang daan ng yon. Gubat na ang sunod. Makapal na gubat na sari-sari ang mga kahoy.
Yung mga bahay naroroon lang kapag malapit na sa may maliit na tulay at sa tawid noon. Bali 2 tulay. Yung isa ay parang spillway, habang yung isa naman gawa sa kahoy. Lilinawin ko lamang po na hindi ito yung malawak at malapad na ilog. Sangahan kasang ilog doon. Itong tulay na kahoy ay wala na ito sa kasalukuyan. Tsaka yung spillway, maayos na sa ngayon. Tulay na talaga ito. Basta't malaki ang pinagbago sa kasalukuyan gawa ng marami ng bahay yon. Sumunod ako noon kay Aling Berta. Nagtatanong ako sa kanya sa kung ano ba ang ikinababahala nito. Kako, mga tao ba natambay? Ang totoo ay hindi. Saka ko na lang ipapaliwanag. Iyan ay kung totoo ang hinala ko. Kinukutuban ako na may nangyari sa kapatid mo eh. Sana naman ayos lamang siya. Nang makarating kami sa kahoy na tulay, nakita ko si ate. Naroroon sa kabilang parte ito. Kinakawayan kami. Para bang gusto niyang lumapit kami sa kanya. Tumawid kami ni Aling Berta. Habang nangyayari yon, nagpisti-pisti na ang matanda. Galit na galit ito. Nung nasa bungad na ako ng ate Emily, namamaga ang kanyang mga mata na para bang galing sa pag-iyak. Sabi nito ay may humarang daw sa kanya. Doon ito sa tawid. Nakakatakot daw makatitig nun. 2 tao daw yon. Isang babae at isang lalaki. Kung kaya naman bumalik na lamang siya. Sa kabila na lamang siya dadaan. Pero laking gulat niya nang makitang naroroon pa rin ang 2 tao. Sabi ko na nga be, ikaw ang dugyot ka. Hindi mo pinaalalahanan yung mga magulang mo sa mga sinabi ko sa'yo. Anong oras na? Pasado 5:00 na. Sus Mariosep, mabuti na lang at naabutan pa. Tara na Emily. Hoy, ikaw oh. Ano pang tinutunganga mo dyan? Kilos na jupe. Baka abutan pa tayo ng dilim. Mabuti sana kung ako lang. Ano po ba Aling Berta? Sino ba yung mga humarang sa ate ko? Bakit parang takot na takot kayo? Hindi ako natatakot para sa sarili ko. Natatakot ako para sa inyo. May mga aswang dito na gumagala. Ano bang sabi ko? Huwag magpapahapon. Ha? Sarap mong tilisin, kaliit mo pa namang tao. Yung lakad ko noon na marahan, bigla na lang bumilis nang marinig ang sinabi ng matanda. Ultimong si ate noon ay mabilis maglakad na parang takbo na. Itong si Aling Berta ay pinapauna kami noon. Humihinto lang at parang may tinatanaw sa masukal. Walang ano-anong dumiretso na kami sa amin. Kala ko si Aling Berta ay doon lang sa bahay niya pero sumunod pa talaga ito. Sa mga puntong yun ay medyo madilim na. Takang-taka si nanay at tatay noon. Humahangos kami tapos nagtatanong ang mga ito sa kung ano ba daw ang nangyayari. Si Aling Berta nang sumabat. Ay na nga, at sinabing wag daw hahayaan kami noon na gumala at utusan sa bayan na aabuti ng hapon sa pag-uwi noon. Lubha o manong napakadelikado ng lugar. May mga aswang. Hindi ko alam kung saang lumalop nakatira. Basta't nang babagat ng mga baguhan yan. Kamuntikan pa itong si Emily. Alam niyo bang karamihan sa mga tao dito lumipat doon malapit sa bayan? Kasi may mga estudyante sila. Umuuwi lang kapag bakasyon. Totoo po ba yan, Aling Berta? Minsan na din akong inabutan ng hapon eh. Madilim na nga nun. May nakasalubong akong 2 tao ata yun. Parang sinusundan ako. Ay naku tikay. Mga aswang yon. Mabuti at hindi ka napagkainteresan. Kung sa bagay makunat ka naman na. Ito lang mga batang pinag-aalala ko. Kapag may ipag-uutos kayo sa mga anak nyo eh, ako na lang utusan nyo. Huwag itong 2 ha. Anton, ikaw ang ama. Huwag silang hayaan. Tumango lang si tatay noon. Nanay ko naman parang maiiyak. Nakalipat nga daw kami ng lugar. Pero sa delikado pa talaga. Sabi ko naman na dapat doon na lamang talaga kami sa Davao.
Wala kaming nagawa noon kung di ang sundin na lamang ang matanda. Galit na galit si tatay. Nagsisimula pa lamang umano kami sa buhay, pero may malas na. Kapag siya daw ang nabagat ng mga aswang, tatagain niya ng itak ng walang pag-aalinlangan, o hindi naman kay babarilin niya na lamang ang mga yon. Naawa ako kay Aling Berta noon. Araw-araw itong nagtutungo sa amin. Nagtatanong ito sa kung may bibilin ba sa bayan. Siya na kamo magkukusa. Tutulong umano siya sa amin. Umaga pa lamang ay nakabungad na ito. Sa kabila ng katandaan ay ang taas na malasakit nito sa amin, na pare bang malaki ang responsibilidad niya. Sinasamahan ko naman kapag may mga kinakailangang bilhin. Lagi yun at ako ang nagbibitbit sa mga nabili. Kwentuhan lang kami ng kwentuhan. Itinuturo niya sa kung saan namamalagi ang mga aswang sa tuwing gabi. Malapit lamang umano yun sa bahay niya. Katunayan, ito ang dahilan kung bakit halos araw-araw niyang sinisipat yon. Napapailing ako. Gawa ng nasa daanan ng banda, may malaking puno ng duwat. Ito pala ang tinatanong ng matanda palagi, kaya nakadungaw siya sa may bintana. Pero malaking tanong kung bakit napansin kong umiiyak siya noon. Para kasing nangungulila. Natanong ko pa nga siya patungkol dito. At ang sabi niya naman, baka nagkataon yun na naaalala niyang mga anak niya. Nang magkaasawa kasi ang mga ito, hindi na piniling manirahan sa lugar. Malaki naman ang kanyang lupain, pero doon talaga sa ibang bayan tumira. 4 ang anak niya, 2 babae at 2 lalaki. Tapos ay may inaalagaan siyang mga anak ng kanyang asawa. Nangabit kasi ito tapos nagkaroon ng mga anak nun. At noong namatay na yung asawa niya, nagpakita sa kanya ang mga anak nito sa ibang babae. 2, babae at lalaki. Nagalit pa nga si Aling Berta gawa ng ang kakapal daw ng mukha at nagpakita pa sa kanya. Pero noong malaman niyang pinabayaan ito ng sariling nanay, naawa ito. Kaya ayon, kahit na masakit sa kanyang kalooban, inalagaan niya mga ito. Hanggang sa napamahal na din siya dito. Pero noong lumaki na, iniwan din siya noon. Isang umaga, nakita ko si Aling Berta na nasa labas ng bahay. Tumitingala ito sa puno ng kaimito sa tabi ng tahanan niya. Medyo madilim pa ako kaya hindi ko masipat kung ano ba ang tinitingnan ng matanda noon. Wala namang bunga ang kaimita noon. Hindi pa season. Umiihi lamang ako noon at dapat sana'y babalik ako sa pagtulog. Pero sa kakaibang hinala ko, naisipan kong puntahan ng matanda. Nasa likod ito banda. Hindi ito sa may beranda na karaniwan kong nakikitang matanda doon. Sa mga sandaling ito kasi naroroon talaga siya sa likod ng bahay niya. Bali may maliit na abuhan dito na ang gilid nun ay puno ng kaimito. Hanggang sa napahinto ako gawa ng bigla na lamang yumugyug ang puno. Dito ay may nakita na ako. Tao. Nasa ibabaw ng puno. Nakatunggutong sa maliit na sanga. Takang-taka ko kung bakit nasa puno ito. At sino kaya yon? Isa pang ipinagtataka ko. Yung sangang tinutungtungan. Napakanipis. Dapat nabali na yon. Pero ilang saglit lang ay biglang lumingon sa akin si Aling Berta. Para bang nagulat ito. Mga ilang distansya na lamang ako noon. Kumuha siya ng pamalo sabay banta sa kung sino ang nasa itaas ng punong ito. Yung tipong tinataboy niya. Nanlaki ang mga mata ko. Bigla na lang lumundag ang tao sa ibabaw ng puno. At lumipat ito sa niyog. Napakalayo ng distansya ng niyog sa kaimito. Napanganga talaga ako noon. Kako, iba na to. Hindi na tao yon. Lumundag pa yon at nagpapalipat-lipat hanggang sa naglaho na lang. Pero hindi ito nag-iisa. May sumunod pa doon.
At kung hindi ako nagkakamali, lalaki yung kanina, habang yung sumunod, babae. Nakasaya ito tapos mahaba ang buhok niya. Hindi ako nakagalaw nun. Samantala, itong si Aling Berta, tinungo yung direksyon sa kung saan nagpunta ang dalawa. Aswang yon. Walang tao na makakagawa ng ganon. Yun lang ang tanging sumasagi sa isipan ko. Sinundan ko si Aling Berta pero natakot ako nang pumasok yun sa napakaliblib na kakahuyan. Doon ko siya inantay sa likod ng bahay niya. Hanggang sa nakita ko na itong pabalik. Sinalubong ko at nagtanong ako sa kung aswang ba yun. Umuo ito. Aswang daw yun na tila may galit sa kanya. Kasi nga, pinipigilan ni Aling Berta itong makapanakit sa aming pamilya. Nakakatakot naman po. Ang lalayo ng inaabot kapag tumatalon. Yun ba yung humarang kay ate? Yun na nga. Mabagsik na uri ng aswang yan. Kahit umaga na, malakas pa din. Ngayon alam mo ng totoo ang mga sinasabi ko. Kaya sumunod ka sa mga abiso ko ha. Basta't wag lang talaga magkumpiyansa. Pero gagawin ko naman ang lahat para hindi kayo saktan. Napakaaga mo naman kasi. Dapat tulog ka pa ngayon ha. Ganun na nga po. Nakita ko kasi na parang may tinitingnan po kayo sa puno eh. Akala ko kung ano lang. Pero nung lumapit ako, aswang pala. Nga pala, matagal mong tinitingnan sila eh. Bakit hindi niyo po tinaboy ka agad? Matapos kong magsalita ay hindi ka agad tumugon si Aling Berta. Para bang nag-iisip pa ito sa kung anong sasabihin. Hanggang sa maya-maya pa, nagpaliwanag yon. Sinabi niya na kinikilala niyang maigi ang mga ito kung ito ba daw yung nang babagat. Hanggang sa noong medyo maliwanag na, doon niya napatunayan na ito na ang mga yon. Ganun po ba? Naabutan niyo po ba nung pinta niyo yung kakahuyan? Hindi. Naglaho na lang eh. Ang dami mong tanong. Umuwi ka at matulog ka. Inaantok pa yung mukha mo. Mamaya dadalaw ako sa inyo. Isang gabi, etong si ate ay napansin kong bumangon. Tandang-tanda ko ang lahat. Nasa iisang silid lang kasi kami. Sila nanay ay nasa kabila. Nakabungad ang silid namin sa may likuran. Nakatayo lamang ang kapatid ko sa may gilid ng bintana. Tapos ay dahan-dahan niyang pinipihit ang jealousy. Dahil sa pagtataka ay gumapang naman ako at tumabi sa kanya. Nagulat pa si Ate Emily. Kako, ano bang meron? Ang sabi ni ate, para umanong may tao sa labas. Naririnig niya ang mga yabag sa lupa. Tapos ang pagkakagulo ng mga baboy namin. Masusi akong sumilip. Ang makikita sa gawing yon, kulungan ng baboy. May ilaw naman kaya detalyado. Maliban na lang sa unahan banda na sobrang madilim na. Lumipat ako sa kabilang parte nun. Bali sa kanang banda ng silid ay may hanay din ng mga bintana dito. Binuksan ko ang isa. Maliit na siwang lang. Pagsilip ko, ganoon na lamang ang pagkawindang ko nang may nakita akong gumagapang na tao. Napakabilis nun. Para bang ipis na nagpapahinto-hinto. Mamula-mula ang katawan, pero makintab na para bang nanglilimahi dito sa kulay pulang langis. Yung mukha ay hindi ko maaninag ng malinaw, gawa ng napakalikot. Kinakawayan ko si ate. Lumapit naman ito at sumilip. Napatakip siya ng bibig. Sa mga puntong yon, napakainit ng pakiramdam ko na para bang walang hangin. Gabi naman pero animoy tanghaling tapat nun. Sabi ko kay ate, puntahan niya sila nanay. Kaso umiling ito at sinabing natatakot siyang lumabas. Madilim daw sa sala. Malayo pang switch nun.
Itong nakikita kong nilalang, sa pagdududa ko, nakakasigurado akong lalaki. Hubot-hubad kasi, tapos nakikita ko yung lawit niya. Hanggang sa may isa pang nagpakita. Nanggagaling naman yon sa may damuhan. Ganun din. Gumagapang pero mahaba ang buhok na nakatabon sa mukha nito. Sabi ko sa ate ay sabay kaming sumigaw. Pero hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko at sinabing wag umano. Umiikot-ikot lamang ang mga yon hanggang sa nakarating na doon sa may babuyan. Nagkaiyakan ng mga alaga namin. Kumalampag pa ang pintong rehas dahil nagwawala na ang mga ito. Napansin kong nagbukas ang ilaw sa may bandang silid ni nanay at tatay. Sabi ko kay ate, nagising na sila. Tuon ay sabay kaming lumabas at nagtungo sa sala. Sinalubong namin si tatay. Sabi ko ay may aswang sa labas. 2. Hindi naman nagsalita si tatay. Marahan lamang nitong binuksan ang pintuan sa may beranda. Konting siwang lang din yon. Tapos hawak ni tatay ang kanyang magnum na baril. Nabili niya ito sa Cebu. Sinara niya pabalik ang pinto. Lumipat siya sa may kusina. Doon lang sa siwang na may ventilator. Sa ibabaw ito ng banggera namin. Tumungtong siya roon sabay patay sa ventilator na ito. Tapos iniumang niya ang baril sa siwang na animoy may tinatarget yon. Si nanay noon ay nasa gilid ng pinto ng kusina. Nakasilip yon dahil binuksan niya ang pintuan. Maliit na siwang lang din ito. Nagtatanong ako sa kung ano na ang nangyayari sa labas doon. Pero hindi naman nagsasalita. Kung kaya bumalik na lamang ako sa silid at doon ko ito sinilip. Itong 2 nilalang ay naroroon sa may pader ng kulungan ng baboy. Yung lalaki, inaabot nito ang isa sa mga alaga namin. Habang yung babae naman, nakatuwad lang. Nanglilisik ang mga mata at nakatingin sa kung saan ako nakasilip. Hanggang sa bigla na lang dumating si Aling Berta. Hindi ko alam sa kung paano, pero dahan-dahang lumapit yun sa mga nilalang. Kalmado lamang ang matanda at alam kong nakikita din yun ng aming ama. Pinagduduro ang mga aswang at tinataboy. "Hoy, umalis kayo dito. Ang kukulit nyo. Sabing wag manghahamak. Pinalaki ko naman kayo ng maayos. Tinuring ko kayong parang sarili ko na rin mga anak. Pero mga demonyo pala kayo. Wag na wag niyong pagtangka ng pamilya na naririto. Dahil kung hindi ako na mismo ang papatay sa inyo. Ano ba? Alis! Alis!" Napanganga ko nun. Bakit ganoon ang namutawi sa bibig ng matanda? Anong ibig sabihin? Hindi kaya ito ang mga inampon niya? Yun lang po ang pagkakaintindi ko ng mga panahon na yun. Pero sa kabila ng lahat ng ginawa ni Aling Berta, hindi sila nakinig. Bumaba pa ang lalaki at matikas na naglakad palapit sa kanya. "Pagmamayari mo ba ang buhay nila? Ikaw ang umalis dito. Baka hindi ako makapagtimpit-tudasin na kita." Lumapit na din yung babae nun. Dumapa ito sa lupa na parabang susunggaban na si Aling Berta. "Wala kayong utang na loob. Naawa ko sa inyo dahil pinabayaan kayo ng nanay nyo. Ngayon nalaman ko ng totoo. Pinabayaan kayo dahil kaya nyo namang mabuhay nang hindi umaasa sa iba. Pero mali ang pamamaraan nyo." Pagkatapos magsalita ng matanda, umamba na ng sunggab yung lalaki. Pero isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Kitang-kita ko ang pagkabitlag ng lalaki at pagtama ng bala sa kanyang liigan. Napasa po kasi sa leeg yun. Dito ko napansin si tatay na lumabas. Pinaputukan pa ito ng pinaputukan. Lahat ng bala ay tumama sa lalaki.
Si Aling Berta, may kung anong sinaboy. Parang abuyon na siyang nagpadaing talaga ng gusto. Yung babaeng aswang ay sumibat na. Samantalang ang naiwan ay natumba nun. Nangingisay hanggang sa binawian niyo ng buhay. Habang nangyayari naman ito, umiiyak na si Aling Berta. Sinabing ito daw ang mga anak ng kanyang asawa na kinukup niya. Pero nang lumaki ay mga aswang pala. Nakatira ang mga yon doon mismo sa kung saan sinundan ito ni Aling Berta. Ito yung pagkatapos lumisan ng mga aswang na nakapatong sa puno ng kaimito. Pinaalalahanan niya ang dalawa na huwag daw mamirwisyo. Yun daw ang dahilan. Pero napakatigas umano ng mga ulo ng mga yon. Hindi nakapagsalita si tatay. Habang sila nanay at ate ay hindi lumalabas. Ako lumabas talaga ako. Lumapit sa aswang. Nakakapangilabot talaga. Ang iitim na mga mata. Humingi ng tawad si Aling Berta pagkatapos nun. Kasalanan niya umano ang lahat. Dapat ay hindi niya tinanggap ang mga ito. Kaya ginagawa niya ang lahat para lang hindi makapaminsala ang mga yon. Sana daw, sa amin na lang ang narinig namin at nakita. Siya na daw ang bahala doon sa isa pang aswang. Palalayasin niya na ito sa lugar. At kung hindi aalis, papatay ni Aling Berta. Nagulat po ako nang malaman ng lahat pero naiintindihan ko kayo. Huwag kayong mag-alala. Hindi makakarating sa iba ito. Malaki ang utang na loob namin sa iyo. Para ka ng kapamilya namin tsaka tutulungan po kita sa pagtaboy dun sa isang aswang. Tumango si Aling Berta sa sinabi ni tatay. Pero halatang sobrang nasaktan ito sa pagkamatay ng isa. Malamang napamahal na siya dito. Pero para saan naman yung pagmamahal na yun, di ba? Si tatay na rin ang umasikaso doon sa may labi. Sinunog yun. Si Aling Berta ay tinungo ang bahay ng mga aswang. Kasama ako nito at hindi ako natatakot gawa ng sa mga puntong ito ay araw eh. Hindi pala kalayuan ang tirahan nila. Ang lupa pa ay sakop ni Aling Berta. Pero hindi kapansin-pansin ang bahay gawa ng tagong-tago ito. Maliit lang naman at gawa yun sa kahoy. Tinatawag ng matanda ang babae pero walang tumutugon. Kaya naman intusan ako nitong kumuha daw ng maraming tuyong dahon ng niyog. Sunugin daw namin ang bahay. Ginawa ko naman ang ipinag-uutos niya. Walang ano-anong pagkatapos noon ay sinilaban kaagad ang bahay. Tumating na rin sila nanay at tatay, kasama si ate. Niyakap ni nanay si Aling Berta. Tama lang daw ang ginawa nito. Huwag daw mangulila si Aling Berta sa mga kampo ng dilim. Naroroon naman daw kami. Isang pamilya na daw kami noon. Dahil itinuturing na naming kapamilya si Aling Berta. Ayon kay Aling Berta, galit sa kanya ang kanyang mga anak. Mga totoong anak niya. At yun ang dahilan. Yun din ang sanhi kung bakit ayaw umuwi ng mga anak niya. Dahil doon sa dalawang inampon niyang aswang. Malawakang katatakutan ang naging dulot ng pagkupkup ni Aling Berta sa mga aswang na yon. Ultimong ang ibang nakatira doon. Umalis talaga. Ikinakahiya niya umano ang sarili. Pero napapangunahan siya ng awa. Kaya siya na ang gumagawa ng paraan para hindi talaga makapanakit ang mga kinupkup niya. Pero umabot na daw sa punto na pati siya ay parang gusto ng tablahin ng mga yon. Hindi na siya kinikilala ng mga ito. Bagay na nakapagdesisyon siyang patayin na lang talaga at nagpapasalamat ito sa tulong ni tatay. Kung tutuusin daw ay kaya ni Aling Berta na patayin ng mga yon. Yung apog lang na may halong abo at asin. Patay na daw ang aswang. Ito yung sinaboy niya na parang pulbo. Sa kabutihang palad, hindi naman na nagpakita yung isang aswang. Wala nang pake si Aling Berta doon.
Mas mabuti pa nga umanong mapatay na lang yon kung sakaling may makaharap na isang albularyo. Umuwi ang mga anak ni Aling Berta pagkatapos nito, Sir Seth. Lalo na nang malaman ng mga itong nangyayari. Siyempre, tuwang-tuwa ang matanda. Sobrang saya. Sa ngayon ay nasa Davao na ako. Si ate lang ang nagpaiwan dun sa lugar namin kasama si nanay at tatay. Pumanaw na si Aling Berta. Nakakamangha pero nakakatakot. Nakakabilib. Talagang huwarang tao siya. Kaya magpasa hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan itong matanda naming kapitbahay.